Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's. Biblical ba ang pakikipagrelasyon sa ating Diyos Ama? Yes. Yes po, nakasulat po yan sa Bible. Pero po, kapag nakikipagrelasyon tayo sa ating Diyos Ama, lahat po ng trial na ibibigay niya, tanggapin po natin yun. Huwag tayong tatalikod. Once na binigyan ka niya ng trial at kinukuling ka na niya, bumitaw ka na po sa mga dapat mong bitawan. Huwag ka na po ma-stuck sa mga taong alam mo na hindi ka magpo-progress. Na alam mo bibigyan ka lang ng sakit, problema. Kaya nga tayo nagmamahal, di ba? Para maging meaning, maging masaya. Hindi para magpakatanga sa mga taong pinagmumukha tayong tanga. Di ba? Ang taong nagmamahal sa'yo, iniisip parati yung feelings mo, na huwag kang masaktan, na huwag kang umiyak, na huwag kang luluha. Iisipin parati niya yung mararamdaman mo, na hindi ka niya lolokohin, mamahalin ka niya ng taos puso niya. Siyempre kasama doon ng Diyos. Once kasi yung taong nagmamahal sa'yo, may takot sa Diyos, matik yan, hindi ka niya lolokohin. Pero ang taong walang takot sa Diyos, huwag ka nang umasa. Malamang sa alamang, palit yan ng palit ng jowa. Wala pang 1 linggo, 2 buwan, 3 buwan, jowa agad. Pagtapos naman, jowa agad, jowa na jowa. Alam mo kasi yung mga taong ganyan pala jowa, hindi marunong magseryoso sa isang relasyon. Sila kasi yung certified, di masaya. Kasi yung mga taong hindi masaya sa isa, paiba-iba, sila kasi yung savage, hindi masaya, malungkot. Pero kung marunong kang makontento sa isa, tsak na tsak yung kasiyahan mo. Ipakita mo sa kapartner mo na loyal ka lang sa kanya, na wala kang ibang ginugusto, kundi yung mahal mo lang sa buhay, di ba? Alam mo na kapag iisipin mo pa lang na kapag pinatulang ko itong nanunukso sa akin, malamang sa alamang, isipin mo na baka mag-away kami o baka maghiwalay kami. Lalong-lalo na selosa pa yung mga mahal natin sa buhay. Alam mo nang selosa, iwasan mo na yung mga alam mo nang ikagagalit o kaaway yung dalawa. Diba? Lagi lang isipin yung ikabubuti ng kapartner mo para maging masaya kayong magpartner. Hindi yung sige ka patol dito, patol doon, kung sino-sino na lang. Pag mapasok po tayo sa isang relasyon, isipin po natin ng million times. Kapag halimbawa pumasok ka na sa isang relasyon at hindi ka na single, huwag ka na magloko-loko. Huwag ka na magloko ng mahal mo sa buhay. Seryosohin mo to. Makipagrelasyon ka sa Diyos Ama. Once kasi nakikipagrelasyon tayo sa ating Diyos Ama, nire-respeto natin yung kapwa-tao natin, kapatner natin, naiwas tayo sa alam nating makakasira ng relasyon nyo. Ganun po yun. Hindi sarili mo lang iisipin mo na maging masaya ka. Ay, kinikilig ako doon. So, iwan ko na tong jowa ko. Tama ba yung ginagawa mo? Tama ba yung mindset mo? Hindi yan tama. Once may jowa ka na, hindi mo na dapat pinapansin yung mga taong alam mo magugulo lang ang relasyon mo. Iwasan mo, i-block mo to. Ganun po yun. Huwag mo nang kausapin pa o replyan. Dahil isipin mo, magsiselos yung kapartner mo, asawa mo, o jowa mo man yan. Kaya ikaw, bilang sa mabuting tao, makipagrelasyon ka sa ating Diyos Ama para mabigyan mo ng respeto yung kapartner mo at mahalin mo na ito ng totoo. Okay? Kaya ganito na lang yung advice. Ingat po tayong lahat and God bless.